Trouble knocking at my door today. I ain't gonna let it in. And worry wanna steal my joy away, but I ain't gonna let it win. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. Mama, papasok na po ako, ha? Ingat ka, anak. Okay, sige po. Hello, Ana. Kumusta ka na? Hello. Eto, pauwi pa lang from work. Bakit? Wala naman. I-invite lang sana kita kung available kang mag-church bukas. Church? Ay, naku. Busy ako eh. Next week na lang siguro. Ganun ba? O sige, Oo, ingat ka. sige, Take sige. care. Okay, bye-bye. Hello. Wait, si Jeff. Hello, Jeff. Ano? Hello, Ana. Magmamall kami bukas. Greenbelt. Mag-greenbelt tayo muna. 10 a.m. Sige, sasama. Oo, sama ka na. Mag-unwind naman tayo. Deserve natin. Ay siya, sige. Kita tayo, ha? Okay, sige. Thank you. Bye-bye. See you. And tuturo ko sa inyo yung regarding sa revival. Pag sinabi pong revival, meaning po niya bringing to life again something that was once alive, but now dead or in a cold state. Kung paano, a revival is a work of God, not by mere human. Hindi po pwedeng ma-revive ng isang tao, spiritually dead, by human intention or human power. Nare-revive ang tao through the power of God. Para sa yung state natin muna through being born again, it's a power na hindi natin kaya gawin sa ating sarili, but a power that comes from God. So if someone wants to be revived, it's not about through the songs. Yung nakikita natin sa TV na mayroong mga songs, may mga tao na kumakanta, and they're singing spontaneously. So hindi po ang revival nangyayari pagka ikaw emotionally attached, umiiyak, hindi po. Revival happens when you started to repent and started to go back to God. Bumalik ka sa Kanya. Doon po nangyayari ang revival. At sabi nga po sa 2 Chronicles verse 7-14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Ganun po nangyayari ang revival. Naalala ko na naman sila. Dati, lagi kami magkakasama sa church. Sa lahat ng activities, events, ganaps. Sila Ana at Ian ang kasama ko na mag-serve kay Lord. Ngayon, nag-iba na. Hay, nakakamiss. May balik pa kaya? Basta ganun lang yung usapan natin. Pag-pray mo lang yung mga katrabaho mo at mabuti ka sa kanila para wala silang masabi sa'yo. Sige po, Pastor. Salamat po. O, paano po mo? Ano po? O sige, mag-ingat-ingat ka. God bless. Bye-bye. Pastor! Uy! Hello, uy. Grabe po talaga kayo mag-preach, Pastor. Ngayon, ang biyaya ng Diyos. Tinamaan po ako kanina kasi naalala ko po yung mga kasama ko dati. And ako na lang po yung naiwan sa batch namin. Naalala ko nga, Pastor, noon, kayo po yung nagtuturo sa amin sa Sunday School. And ngayon po, ako na po yung magtuturo sa mga bata. And Pastor na po kayo. Ang biyaya ng Diyos, alam mo. Kahit ako naalala ko yung mga panahon na yun pagka nababasa ko itong verse na nakita natin kanina. Teka, kumusta nga pala yung mga kaibigan mo? Ayun nga, Pastor, yung kinalulungkot ko kasi yun nga po, hindi ko na sila makausap. Si Ana na lang po yung nakakontak mo yun. And kapag tinatanong ko naman po siya kung kumusta siya, busy daw po. Kaya mo, Chloe, biyaya ng Diyos, makakabalik din sila. Patuloy natin sila pag-pray. Magtiwala tayo sa Panginoon, yung gagawin nila sa buhay. At malay natin, dahil sa mga ibigay, makasama natin.
Kamusta? Kamusta ka? Parang Chloe labas after work. Oo nga, tara na. Inom na rin tayo. Sunday naman bukas, walang pasok. Ako, pasensya na guys kasi maaga pa din ako bukas. Magpupunta pa ako ng church eh. Ang KJ mo naman, sama ka na. Ngayon lang naman eh. Manang pilitin, ganyan talaga mga Christian. Oo nga, ganyan ang mga Christians. Sobrang KJ. Let's go tayo naman. Tara na, magwalma. Yun na lang. Cheers! Okay lang po man, nakakapagod lang talaga. Balik po muna ako sa kwarto. May ano lang po ako kakain pagkatapos mag-devotion. Okay. Pero, make sure kakain ka, ha? Kasi, yan, kapatid mo yan ako. Malakas kumain. Sigurado ubusan ka niya ng ulam pag di ka kumain. Kaya, kumain ka. Kasi, pag hindi, mag-iitlog ka na naman. Ma naman, nagutom ako kagabi. Sorry na. Totoo. Bye po. Sige. Teka, kumusta nga pala yung mga kaibigan mo? Oo nga, no? Kumusta na kaya sila? Oh, ano yun? Oh, bakit? Ano nangyari? Dati wala kang line of 8. Dati puro line of 9. Mag-review pa kaya ikaw? Kaya mo pang habulin yan, anak. Oh, pasok ka na sa loob. Pasok ka na, mabihis ka na, kumain. Sige, mag-ibigis lang. Ma, pa, alis lang po ako. Punta lang po ako sa work ko kay Jen. Mag-sleepover lang po kami. May church bukas! Hindi ka masasama? Next week na lang po ako aatin. O sige, mag-iingat ka lang na. Kinusuntin mo na naman ang anak mo. Nung nga nakaraang linggo, hindi na siya umaten. Kaya ano, malaki na yung anak mo. Yay! Thanks pa! Alis na po ako. Thank you po. Pa, malapit na ata tayong magkita. Bumibigay na yung katawan ko. Pa, paano si Mama? Tulungan mo ako, Pa. Hindi pwedeng sumuko yung katawan ko. Walang mag-aalaga kay Mama. Ama, ito po yung gamot niyo. Huwag po kong kalimutang inumin yan, ha? Salamat, anak. Sige, kumain ka na. Magpahinga. Sige po, mamaya na lang po. Magbibihis lang po ako. Okay, salamat sa gamot.
Lord, anong pwede kong gawin para makausap ulit sila? Nahihiya ako mag-approach kasi ang tagal-tagal na. Alam, gusto mo lang pumasok sa trabaho tapos mukha ka pang budlong. Ayun nga. Pero ang akin naman kasi, pag susunod na isushoot mo doon sa pasukan, hindi naman sa malang botas ipapasok. Ano po order niyo, ma'am? Isa pong cucumber lang, may isang cucumber po. Isa pong ice white at paano lang din po ng size? Repeat order ko lang po, ma'am. Isang cucumber lemonade, isang cucumber yapo, and then ice white mocha, at saka mocha. Any additional, ma'am? Okay. Pabunin ko lang po ito, ma'am. Thank you po. Lord, sana dumating sila. Uy, Ian! Oo, meron. Bigla ka nasip ng ganito. Naksay ka na ba? Ay, ano na? Ano yan? Ba't nagtatawanan sa'yo? Hindi ako inatay. Kamusta na kayo? Uy, kamusta na kayo? Ikaw, Ian, kamusta na? Tagal na nang nasa nagkita tayo, ah. Oo nga, Ian. May asawa ka na ba? Wala. Wala pa ako sa mga ganyan. Okay naman ako. Medyo mayat lang ang buhay, kaya kailangan kong kumayod. Yung doble-doble para sa amin yung nanay. May maintenance na kasi siya. Tapos, sakit niya talaga siya. Kaya buti nga ngayon, holiday. Kaya nakasama ako sa inyo. Kaya salamat sa libre ah. Uy, wala yun. Minsan lang naman eh. Ikaw, Ana, kamusta ka na? Ito, okay lang naman. Ang daming ganap sa life. Ako sa trabaho din. Pero buti na lang medyo maluwag na sa bahay kasi syempre, graduate ako summa cum laude. Kaya pinapayagan na ako lumabas ngayon. Tsaka ang tanda ko na, no? Wala na silang magagawa. Pero Chloe, di ba nasagot yung tanong ko? May nangyari ba? Ba't ka bigyan ng kasi? Nakasal ka na ba talaga? Hey, kakasal ka na? Kuya, ano ba hindi? Gusto ko lang sana kayo i-invite dito sa church. Pinapakamusta na kayo ni Pastor eh. Miss na kasi namin kayo sa church. Ako na pala yung bagong nag-minister sa mga bata. Nagtuturo na ako sa Sunday school. Baka lang gusto niyo ulit pumunta, makipaglaro sa mga bata doon. Janina, tara na, umatan na kayo. Kahit minsan lang. Alam niyo naman kung gaano kasaya sa church, di ba? Mag-i-enjoy kayo doon. Ikaw, Ana, samahan mo kahit minsan lang, please. Mag-i-enjoy ka doon, promise. Busy kasi ako eh. Tsaka wala akong time sa mga ganyan-ganyan. Kahit minsan lang. Tara, sama ka ulit. Ito pa hindi mo maintindihan? Sinabi nga wala akong time sa mga ganyan-ganyan eh. Kung ikaw, madaming oras, ibahin mo ako, madami akong ginagawa. Ikaw, Ian, baka gusto mo umatan. Alam mo naman, Chloe, wala akong oras sa mga ganyan. Ayoko na ang madagdagang problema ko. Kaya tigilan nyo na ako nila, Pastor. Pasensya na, Chloe ah.
Salamat sa libre mo pero pasensya na. Hindi ko balak bumalik ng church. Dami kong problema ngayon eh. Tapos dadagdag pa tong church. Dami kong problema ngayon, hindi makakatulong ang church na yan. Kaya sana huwag na akong kulitin na pastor. Ang hirap niya na musundo. Bakit ang hirap-hirap ng mga pinapagawa niya sa akin? Ano bang dapat kong gawin para ipakita sumusunod ako sa'yo? Ayoko na ng pressure na to, Lord. Ang hirap-hirap ng mga pinapagawa mo. Lord, bakit? Ate, tawag ka na ni Mama. Kumain ka na daw. Hala, Ma! Si ate, umiiyak. Ano nangyayari sa Chloe? Ba't ka umiiyak? Wala po, okay lang ako, Ma. Hindi totoo. Bakit nga? Ba't ka umiiyak? Ano nangyari? Ma, dami ko lang iniisip nitong mga nakaraan. Pili ko hindi ko nagagawa ng maayos yung mga pinapagawa ni Lord sa akin. Hindi ko alam kung paano ko i-ignore yung mga sinasabi sa akin dahil isa akong Kristiyano sa trabaho. Hindi ko din alam kung paano pipilitin bumalik si Ian at si Ana. Hindi ko alam kung bakit parang walang ginagawa si Lord nung mga oras na pinipilit ko silang bumalik. Feeling ko, kahit na pinipilit kong maging katulad na, paulit-ulit pa rin akong nag-repel. Hindi ko alam yung gagawin ko, Ma. Para pakiramdam ko, wala akong nagagawang tama. Hindi ko alam kung kumikilos ba. Huwag mong isipin yan. Kahit hindi mo nakikita, kumikilos ang Panginoon. Huwag mong iisipin na wala siyang ginagawa. Kasi sa lahat ng mga nangyayari, lahat yun ay kalooban ng Panginoon. At ikaw at yung mga kaibigan mo, lahat kayo ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Kaya huwag mong isipin o huwag mong i-burden yung sarili mo tungkol sa pagbalik ng mga kaibigan mo. Kasi hindi ikaw ang magbabalik sa kanila. Ang Panginoon ang magbabalik sa kanila. Naintindihan mo? May mga bagay na hindi mo kayang gawin mag-isa. Kaya, hindi ka ng tulong sa Panginoon. Always ask guidance from God. Thank you, Ma. Lord, maraming salamat sa guidance ng family na ipinagkaloob mo sa akin. Bigyan mo ako, Diyos, ng lakas na magpatuloy sa kabila ng lahat ng nangyayari. Na unawaan ko, Diyos, na hindi ko kaya ito ng mag-isa. Kaya humingi ako, Diyos, ng karunungan sa iyo sa mga bagay na gagawin ko pa.
Sa iyo ang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Lord, naniniwala ako na maibabalik mo si Ana at Ian. Sa ngayon, yung iba muna. Kung ikaw, madaming oras, may mo ako, madaming sila. Pasensya na, Chloe, ah. Salamat sa libre mo, pero pasensya na. Ang problema ngayon. Ang sa dadagdag pa itong pictures. Ang problema ngayon, hindi makakatulungan sa pictures na yan. Ian at Ana, hintay muna kayo ah. Pasensya na, Chloe, ah. Pero wag mo na sana akong ulit-ulitin tungkol sa mga ganitong bagay. Ay naku, Chloe. Eto na oh. Binigyan ka na ng opportunity ni Lord para lapitan mo si Ian. Lord, pasensya na, pinalagpas ko yung opportunity kanina na mag-approach ulit kay Ian. Bigyan niyo pa po ako ng opportunities, please. Sa'yo na ba yung kanina para mag-try ulit akong i-approach si Ian at Ana? Lord, tulungan niyo akong ayusin yung relationship namin sa isa't isa. Sana di na sila galit sa akin at sana di na sila makulitan. Lord, ilang beses na akong nag-aabang doon pero hindi ko pa rin naabutan si Ian. Pinalagpas ko po ba yung opportunity last week? Lord, sorry na pero bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon na ma-approach sila. Si Ana naman po yung tatry kong i-approach ngayong week, Lord. Samahan niyo po ako at kayo po yung kumilos sa paglapit ko sa kanila. Amen. CJ! Maalis na po ako. Sige, ingat ka. Hindi papagabi, ha? Opo. Ma, saan punta nun? Ewan ko doon. Kasama yata mga kaibigan. Sa shopping na mag-SM. Napakagala talaga. Oh, nagsalita ang isa pa ring layas. Sabi ko nga, Ma. Paalis po ako mamaya, Ma. Sa punta. Pupunta po ako kina Ana. Magsasorry na din. At saka, parang nagalit kasi siya sa akin nung last na lumabas kami. Okay. Pag-iingat, ha? Opo, Ma. Magagayak na po ako maya-maya. Bumili nga pala ako ng something. Dali mo kay Ana. Para may pang peace offering ka na rin, ha? Sige po. Ay, Ma, saan nakalagay? Nandun, sa may kitchen. Pinatong ko lang sa ibabaw ng ref. Sige po, si Kamusta mo na rin ako kay Ana, ha? Sige po. Salamat po. Okay, no Sige, problem. Ma, magagayak na muna ako. Tapusin ko lang yung report ko.
Tao po, Ana. Hello po, tita. Tay, pasok ka. Wala dito si Ana. Nasaan po siya? Nagmamadali, pumunta ng ospital. Bakit po nagmamadali pumunta ng ospital? Hindi ka ba nasabihan ng nanay niya? Sinugod si Ian sa ospital. Wait lang po, tignan ko nga po. Patay po pala yung cellphone ko. Sige po, tita, una na po ako. Puntahan ko po sila. O, sige, ingat. Okay. Hello, ma. Bakit po? Anak, nandito kami ngayon sa ospital. Na-aksidente ang kapatid mo. Dalhan mo kami ng damit, ha? Sige po. Malapit na po ako sa bahay. Salamat, anak. Mag-iingat ka, ha? Lord, bakit? Maawa ka naman, Lord. Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit parang pinahihirapan mo ako? Sumusunod lang naman ako sa'yo. Pinipilit kong sumunod sa bawat pinapagawa mo. Pinipilit kong gawin yung tama. Pero bakit parang may galit kayo sa akin? Lord, sorry sa lahat ng disappointments na binigay ko sa inyo. Pero wag yung kapatid ko, please. Lord, iligtas niyo yung mga taong mahal ko. Pakiusap. Nagmamakaawa ako, iligtas niyo po sila. Lord, alam kong kayo ang may hawak ng lahat. Kayo ang masusunod sa lahat ng bagay. I'm surrendering everything to you. I'm surrendering every bit of my life. Kaya please, Lord. Hindi mo mag-Christian? Late pag kailangan ng kaibigan niya. Hindi tayo mo nangyari. Papasok pa lang siya sa trabaho. Hindi pa siya nakakalabas ng pinto. Hinimatay na. Hindi ko alam na takbo pala ang trabaho niya. Hindi siya nagtitik ng maintenance niya. Sa akin na lang lahat. Okay lang po yan, tita. Pagtuloy na lang po natin sa inyo. Pagtatuwa natin. Lord, ngayong hapon ito, nilalapit ko namin sa iyo si Ian. At Lord, ito yung magiging sa pagiging sa iyo. Naniniwala kong nag-press ng kapatita at kung kapag marigin. Kayo po ang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan. So, ito ang patuloy na salamat sa kanilang. Tita, una na po pala ako. May dadaanan pa po kasi ako eh. Balik na lang po kasi isang araw. Tsaka yung bill po dito sa ospital, huwag niyo na po problema kayo. Ako na po magbabayad. Anak, maraming salamat. Wala po yun. Sige po, una na po ako. Sige, ingat ka. Sige po. Tita, una na rin po pala ako ng pagbabayad. Balik na lang po ako sa susunod na araw po. Chloe, Ingat. Ma, ano nangyari? Ba't tayo nandito? anak, hinimatay ka. Sinugod ka namin sa ospital. Hospital? Ba't tayo dito? Ba't tayo pambayad? Huwag ka na bumangon. Binayaran na ng mga kaibigan mo ang bills natin. Anak, nanay mo pa rin ako. Bakit di mo sinasabi na malala na pala ang karamdaman mo? Sensya ka na kung nagtrabaho ka na sobra-sobra para sa akin. Anak, nagugutom ka ba? Kukuha kita ng pagkain. Lord, ano ba nangyayari sa buhay ko? Akala ko ba nandiyan ka para sa akin? Pero ba't parang wala ka? Akala ko ba, pag nanalangin ako sa'yo, diringgin mo yung mga panalangin ko? Nawala na si tatay. Binigyan mo ng sakit ang nanay ko. Tapos pati ba naman ako gusto mong kunin? Lord, parang di ka naman totoo eh. Para namang di mo sinasagot mga panalangin ko. Totoo ka ba, Lord?
Totoo nga ba? Nakakainis ka naman eh. Anak, huwag mo sasabihin yan. Ma, hirap na ako. Ito ba yung pinangako ng Diyos sa akin? Matagal na ako nagpipray sa Kanya. Pero pati yung binigyan niya ako sakit. Madaya si Lord. Iyan anak, ang Diyos ay nakakataas sa lahat. Ang kanyang kaparaanan at kaisipan ay higit pa sa atin. Bagay na kailanman ay hindi natin maintindihan. Kaya hindi ko din alam ng eksakto kung ano at bakit ganito ang sitwasyon. Ngunit ang alam ko lamang ay mabuti siya. Nakikinig ang Diyos. Alam mo ba nung namatay ang iyong tatay? Walang-wala din tayo noon. Pero hindi niya tayo pinabayaan. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ginamit niya ang church mo para maubos natin lahat ang ating bayarin. Kahit ano ang mangyari, anak, magtiwala ka lang. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mahalal tayo ng Panginoon. Kapit lang, anak. Kapit lang. Salamat, Ma. Lord God, I'm sorry. Kasi wala man lang akong nagawa para sa kapatid ko o kay Ian. Lord, ang bigat-bigat. Ang sakit na ng lahat. Hindi ko maintindihan bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko, pero I know that you are good. I know that you have a plan for me, my family, and my friends. Kaya kahit na hindi ko naiintindihan, pipiliin ko na mag-surrender sa'yo, na magtiwala sa'yo at sa kabutihan mo. Lord, pati din po pala kay Ana, sana magkaayos na kami at sana mapalapit na ulit siya sa'yo. Gamitin niyo sana ako, Lord, para maging okay kaming lahat. Lord, ipinapaubaya ko na sa'yo ang lahat. You are good all the time. In your mighty name, Jesus, I pray. Amen. Pray pa, late naman dumating. Oh, Ana, Po, kararating mo lang ba? Kamusta sila ni Ian at Chloe? ayun, si Ian, hindi pa rin maganda yung kalagayan. Tapos si Chloe, late na naman dumating. Ako, anak, napakabait na bata ni Chloe. Nakadalaw nga siya kay Ian kahit na-aksidente yung kapatid niya. Po, aksidente po yung kapatid ni Chloe? Oo. Kaya dalawin mo pag napadaan ka kay Ian. Sige po, dadalawin ko po. Nakakaawa din pala si Chloe. Tapos, ang sama-sama ko pa sa kanya. Hi, Ma. Uy, opo. Ito na po yung mga extra damit ni Aurora. Thank you, Nak. Kumusta na daw po ang Lina? Okay naman na. Kausap ko si Doc kanina. Sabi niya, okay naman daw ang lagay. Kaso nga lang, kailangan natin hintayin yung mga results ng mga lab tests. Medyo madami-dami din. So, after nun, siguro, baka bigyan na tayo ni Doc ng go signal na makauwi. Buti naman po. Praise God. Praise God talaga. Salamat sa Panginoon. Isa na lang yung problema natin talaga. So, syempre, lumalaki yung bill. So, kailangan natin ng pera para makabayad sa mga bayarin natin ito sa hospital. Huwag ka mag-alala, Ma. Magpa-provide naman si Lord para sa atin. Tama ka siya. So, huwag na natin problemahin. Isipin na lang natin kung paano makaka-recover itong kapatid mo. At
pagdating sa gastusin, ang Panginoon ang bahala doon, di ba? Amen. Tama. Kasi batang to, hilig umalis, alis, ayan tuloy. Sige, ma'am. Ano po? Hello, Chloe. Uy, hello, Chloe. Hello po, Tita Cynthia. May lang po kami iabot sa inyo na tulong po galing sa Salamat po. Kaya mga kapatid, after po nito, i-schedule po tayo ng pagdalaw sa kapatid po ni Chloe saka sa kanyang kaibigan na si Ian. I-schedule po natin na pumunta po tayo sa kanila at ibigay po yung ating napakitunan. Maraming salamat sa mga kapatid, tayo yung manalangin. Salamat ang Diyos sa biyayang pinigay mo sa amin sa mga pananaping. Iginawa mo sa aming namay upang iabot sa aming kapatid na si Chloe at sa kanyang kapatid dito at sa kanyang kaibigan na si Ian. Nawa maging pagpapalit sa kanila, tulong, gabayin po sila, samahan Panginoon sa kanilang pinagdadaan. Sa iyong papuri, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Kung ano po ang ating kakayanan na maitulong natin sa ating kapatiran na si Chloe. Marami pong salamat. Chloe, pagkatapos ito, punta kami kay Ian. Gusto mong sumama? Sige po, Pastor. Magpapaalam po na kasi nang Una na kami sa labas po. Sige po. Salamat po. Ingat po kayo. Salamat po. Makapunta daw po kami kina Ian. Nasa tayo na po namin na Pastor. Okay. Sige, Dito dito din? sa hospital? Opo. Sige, dito. Bye po, ma. Magandang hapon po, nanay. Kami po yung, ako po yung pastor sa church ni Ian. At ito po yung mga churchmate natin. Nagdala po kami ng konting tulong para po sa inyo. Po kayo. Salamat po. Si Pastor, Chloe, nagabala pa kayo. Nakawala yung Ian. Gusto ko kasi miss tayo ni Pastor tsaka nang pa natin ka church para magdala ng pagkain sa konting tulong para sa iyo. Pero bakit? Matagal na ako dito nag-church siya. Alam mo yan, dahil parte ka na ng pamilya ng Diyos. Tinuruan tayo ng Panginoong Sus na magmahal dahil ng pagmamahal niya. Kaya nung nanampalataya ka sa Kanya, isa sa mga sinabi niya, hindi niya pababayaan ang lahat ng Kanya. Kaya narito kami, isang katuparan ng katapatan ng Diyos at pagmamahal niya sa iyo. Salamat, Pastor. Salamat, Lord. Tunay nga mo niya ko yung pinababayaan. Thank you, Lord. Thank you. Picture tayo! Ayan! 1, 2... Napadaan ka? Wala kasi, mag-sorry lang sana ako. Bakit? Wala ka namang atraso sa akin Kasi naman, parang feeling ko, despite of all the things that happened to you, you were still so selfless, so kind, and so loving. While I'm here, I'm being such a bratty and selfish friend. I'm so sorry, I hope you can forgive me. Ano ka ba naman, Ana? Wala yun. Walang-wala yun kumpara sa kabatihan ng Diyos sa buhay ko. It is only through Him that I was able to do all of that. Kaya naman, pinapatawad na kita. Chloe. You're welcome. Tara, puntahan na natin si Ian. Sige, let's go. Puntahan na bag ko. I feel lost at sea, past the point of rescue, out here in the deep, afraid that I might drown.
I've never needed anything like I need you now, 'cause I can't stop the rain. I can barely keep my head from going under. Jesus, when I say your name, you reach down and pull me out of the water. All my life, you've been my lifeline, my lifeline, my lifeline, my anchor in the storm. I know I'm gonna make it. My heart is tied to yours, my lifeline. para kami ay mapunta dito. Nasama-sama na ulit kami ni Ana, Ian at ibang kong kaibigan na magpuri ulit sa Diyos. Madaming pagsubok at paghihirap, pero alam kong parte yon ng plano ng Diyos. Because along the way, naging mas matatag ako, tumatag ang pananampalataya ko sa Kanya. Siya ang naglagay ng alab sa puso ko para magpatuloy at para mabalik sila. Hindi ko ito kaya nang wala si Lord. Nang dahil sa Panginoon, sa kabutihan at katapatan niya, narito kami, nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Guys, share ko lang na may isang bata sa Sunday school na ayaw umaten. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ano? Masasuggest niyo. Tara, puntahan natin. Tara! Sige, sige. There are days when I wake up and my faith is cold and tired and the light feels so dim. It's not like me just to give up, so I'm bringing you my dry bones, breathing me again. I need that wind to stop blowing.